Ito po ang Good Morning Psycho! Actually, may ginawa akong social experiment. Hindi ko talaga makalimutan ang isa sa mga sinabi ng prof ko noong first year ko. First sem yun. Sabi niya na karamihan sa mga Pilipino ay mahilig magbasa ng mga love stories or yung mga tinatawag nating romance novels. At yung isa sa mga sikat na mga romance novels na binabasa ng mga madla ay yung mga Precious Hearts romance na mga novels. Ayan. Sabi ko, sige, susubukan kong babasahin yung mga Precious Hearts romances na yan. Kasi ako nakabasa na rin ako ng Wattpad. So, ano ba yung pagkaiba niya sa Precious Hearts romances, diba? Ang napili ko na babasahin na Precious Hearts romances ay ang The Fall of a Womanizer by Maricar Dizon. So, ayan po siya. At binili ko siya dahil sabi na bestseller daw nila ito. Merong nakalagay na ribbon dyan. Ano ba yung mga natutunan ko? Number 1, akala ko nung umpisa si James Reid. Actually, hindi naman talaga niya kamukha si James Reid. Pero, yung mga Precious Hearts novels, or basta yung mga ibang Tagalog novels, kinukuha nila yung mga pictures sa mga artista. Like, merong isa nun, kamukha nila Liza Soberano, may isa na parang Zac Efron, ganun. Tapos parang minimix nila yung isa sa Nara Park, yung isa si Suho. Tapos parang ako ha? Bakit? Kuya, ate, mag-draw na lang kayo ng ibang tao talaga. As in, gumawa na lang talaga kayo ng character. Pangalawa, so akala ko talaga sobrang corny, sobrang mandidiri ako, ganun. Actually, oo, medyo na-corny. Para kasi sa akin, gasgas na kasi yung concept ng Cinderella story eh. Kasi paulit-ulit na siya ginagamit. At ito din yung concept na ginamit niya. Kasi nga, si ate girl na mahirap, syempre, naging sila ni kuya boy na mayaman, di ba? Or at gwapo at matalino, lahat na, ganun. Yung nag-distinguish lang sa kanya ay yung kwento mismo. So, pangalawa siguro, yung kwento mismo, yung plot. Actually, medyo na-enjoy ko yung plot. Sa simula, medyo slow siya. Pero sa kalagitnaan, parang medyo medyo na-hook na ako, kaya natapos ko siya agad. Pangatlo, medyo hindi believable yung characters mismo. Kasi si Ross dito, galing siya Amerika, pero ang galing niya mag-Tagalog. Like, alam ko naman alam niya mag-Tagalog, pero alam mo yung deep Tagalog na parang, ano ba itong sinasabi nitong lalaking to? Akala ko ba lumaki ito sa Amerika? Yung parang ganon. Kasi hindi ko masyadong naramdaman yung pagka-womanizer niya. So, ayun, parang for me, lack of characterization siya. Pang-apat, siguro hindi ko rin masyadong nagustuhan yung morals ng story. Kasi nga, nung sa umpisa, yung main plot talaga ay umiikot sa revenge ni Bianca. Parang yun kasi yung pinapahiwatig sa readers eh, na kung gusto mong maging successful ka or happy ka o masaya, ay maghihiganti ka. At yun yung narrative hanggang malapit na matapos yung libro. Medyo sa end na kasi pinaliwanag lahat. Para sa akin, hindi ko nagustuhan yung main character dahil yun lang yung motivation niya eh. Paghiganti lang eh. Yun lang yung nag-drive sa pagbuo ng librong ito. So parang, bakit ganun? Parang hindi ko nagustuhan si Bianca. Depende naman sa kung anong klaseng book yan. Hindi na libro yan. Hindi ko naman sinabi na lahat ng Precious Hearts, revenge lang yung plot nila, diba? So, for this particular lang to na book. Actually, binasa ko din siya in public. Tinignan ko kung i-judge ba ako ng mga tao. Siyempre, medyo may reservations ako ng pagbabasa ng mga ganito in public. Pero as you can see, wala namang may pake. So, binasa ko siya, nag-enjoy ako sa time ko sa labas. Wala namang nakatingin sa akin at nag-judge sa akin na, uy, ano ba yung binabasa ni ate? Ano naman, landi naman niya yung gano'n. Wala namang gano'n. So, okay naman pala, no judgment. Overall, anong masasabi ko? Read what you like. Go lang. Wala namang mag-judge pala sa'yo. Wala namang may pake. Kasi, nasa iyo naman yun eh. Kung gusto mo, edi gusto mo. Kung ayaw mo, edi ayaw mo. Diba? Yun lang naman yun. Mahalaga din na isusuporta natin ang ating mga lokal na mga manunulat. Para naman matauhan tayo sa mga nangyari sa ating bansa, kung ano yung nasa isipan ng mga tao, at kung ano-ano pang mga ideyang maaari nating makukuha sa mga aklat na binabasa natin araw-araw. Kaya ayan, magbasa pa kayo ng mga Filipino, support natin yung mga writers natin. Sana hindi sila mawala kasi may halaga din sila sa ating lipunan at mas lalong halaga din ang mga mambabasang Filipino.
Kaya yan, magbasa po kayo, support natin sila. Yay! Muli, ito po ang Good Morning Saika. Ninais na magandang inyong umaga at magandang inyong linggo. Bye! Mwah!